Alright, so simulan na natin ang ating session for tonight. Pag-uusapan natin ano yung mga important things. Bakit mahalaga, no? Important of hitting your goals. Ito yung pinaka... Siyempre, sumali ka sa business, dapat may goal ka. Tama? Lahat ba tayo may goal? Yes or no? Lahat naman may goal, di ba? So kapag wala ka kasing goal, para kang isdang inaanod, kaya lang patay, di ba? So tanging patay na isda lang yung naanod na hindi niya alam kung saan siya pupunta. So maraming tao ganon. Wala silang goal sa buhay. Kaya naman hindi nila nakikita yung pinaka magandang pwedeng mangyari sa buhay nila. So these are the importance of hitting your goals. Ito po yung reason, no? Ito po yung mga indicator bakit mahalaga na ma-hit natin yung mga goals. Hindi lang basta ma-set ha. Kasi magkaiba po yung nagsiset ka ng goal. Maraming tao ganyan eh, di ba? Nagsiset ng goal, kaya lang hinahayaan nila maging goal lang. So sinet lang nila pero goal pa rin. Hindi naman nila tinamaan o hindi naman nila hinit. So I will give you the reasons bakit mahalaga na dapat yung sineset mo na goal, talagang pinagsusumikapan mo mahit din. Okay ba tayo doon? So again mga kapatid, real talk tong session natin. And ayoko nang masyadong maging mabait sa mga salitang ginagamit ko. Mas gusto ko yung diretso para mas maintindihan ng marami. Ayoko nung i-sugarcoat. Okay ba yun? Alam niyo yung sugar-coated? Pag sinabing sugar-coated kasi yung salita, ibig sabihin, matamis yung sinasabi, kaya lang, hindi naman yun yung totoo. Ah, kumbaga parang yung onion o yung sibuyas, binalot mo sa asukal. Kaya lang yung totoong lasa nun, mapait, di ba? So ayaw natin ng sugar-coated. So, kumbaga, ito yung mga mangyayari sa'yo kapag na-hit mo yung goal mo. So, ito yung 10 reasons why hitting goals is important. Okay? So, nandyan yung personal growth, sense of accomplishment, progress measurement, improve focus and clarity, increase motivation, accountability, creates opportunities, boosts confidence and self-esteem, financial and career benefits, inspiration to others. So, iisa-isayin natin tong 10 reason na to. No? Iisa-isayin natin. Pag-uusapan natin ngayong gabi, bakit mahalaga yung na-hit natin yung mga goal natin. Okay ba tayo doon? So let's talk about it. So, itong quote na to, sabi, the only person you're destined to become is the person you decide to be. Sabi ni Ralph Waldo Emerson. Sabi ni Ralph Waldo Emerson. Okay? The only person you are destined to become is the person you decide to be. So, totoo naman, di ba? Kung ano yung buhay na magiging buhay mo, ay magbabase sa mga desisyon na gagawin mo. Diba? If you decide to be successful, 100% magiging successful ka. Kasi you will do whatever it takes para mangyari yun. Eh. Di ba? Kasi yun nga yung desisyon mo eh. Yun yung, kumbaga, yung desisyon mo, yun yung ina-actionan mo. Kung bakit maraming tao, mahirap sila, kasi dinesisyonan nila maging mahirap sila eh. Dinesisyonan nila na okay na silang kumakain 3 beses ang araw eh. Dinesisyonan nila na hindi nila gustong yumaman eh. Tinanggap na nila sa sarili nila na hanggang doon na lang sila eh. Di ba may mga taong ganyan eh. Baka mamaya merong ganyan dito. Sana wala. Pero maraming tao ganyan. Anong sinabi nila? Pinanganak ako mahirap, mamamatay ako mahirap. Okay lang naman yung sakto. Okay lang naman di masyadong mayaman. Basta masaya. Diba? Kung ano-ano mga reason. Bakit magkaiba ba yung mayaman tsaka masaya? Hindi ka ba pwedeng pumili ng dalawa? Kailangan lang ba isa? So maraming mga tao ganun sila mag-isip and hindi natin sila masisisi kasi yun yung naging impluensya sa utak nila eh. 'Di ba? Parang okay na ako. Ayoko na masyadong malaking bahay. 'Di ba maraming ganyan? Ayoko na malaking bahay. Hindi kami magkikita-kita ng pamilya. O kaya sasabihin ng iba, ayoko magkaroon ng kotse kasi traffic. O, 'di ba? So kung ano-ano mga rason yung sinasabi nila kung bakit ayaw nilang yumaman. Sa kabilang banda, mga kapatid, sa kabilang banda, tandaan nyo to, lahat din ng rason meron ka pag gusto mong yumaman. Okay lang ma-reject, yayaman ka naman. Okay lang magutom, yayaman ka naman. Okay lang mahirapan, magbabago naman buhay. Di ba?
Kumbaga, lahat ng rason, meron ka pagka tama yung desisyon mo. Kaya nga nakalagay dyan the only person you're destined to become is the person you decide to be. So, kung nag-decide kang yumaman, lahat ng rason meron ka para yumaman. Di ba? Pero pag nag-decide kang maging mahirap, lahat ng rason para maging mahirap, meron ka rin. Di mo kaya, di ka marunong, di mo linya. Di ba? Kung anong rason yung ibibigay mo. O, pagka naman gusto mong yumaman, lahat ng rason meron ka rin. Ano sabihin mo? Aralin ko, di man ako marunong, pero matututunan ko. Sabi nga dito, gusto niya daw magkaroon ng kotse kahit di daw marunong mag-drive. Di ba? Parang yung kanta ng Eraserheads yan eh. Kabaliktaran lang, di ba? Gusto kong matutong mag-drive kahit wala naman akong kotse. Tayo dito sa Diamonds, baliktad. Gusto kong magkakotse kahit hindi naman ako marunong mag-drive. Di ba? Mas madali ng pag-aralan yung pagdadrive kaysa bumili ng kotse. So, naiintindihan niyo po yung punto. Parang ganito yan. Naalala niyo nung high school kayo, meron kayong gustong bilhin na damit o di kaya gadget o di kaya kung ano man, pantalon. Naalala niyo dati, hindi ka nagre-recess. Hindi ka nagla-lunch break kasi iniipon mo yung baon mo para mabili mo yung damit na yun. So, kasi nga decided ka. Nakuha niyo yung punto. So, mahalaga po yung decision natin. And kapag nag-decide ka, kailangan tamaan mo. Bakit? Kasi nga, it will give you personal growth. So, this is the first reason, di ba? It will give you personal growth. So, achieving goals pushes you beyond your comfort zone, helping you develop new skills, enhance self-discipline, and gain confidence. So, yung pag-achieve natin ng goals, mga kapatid, lalabas ka sa mga bagay na hindi mo naman dating ginagawa. Sabi nga ng isa, kilala niyo si Chinkitan. Sabi nga ni Chinkitan gusto mong matulak ka para yumaman, alisin mo lahat ng comfort zone mo. Kung bakit maraming tao hindi na chumicheke sa business natin, kasi punong-puno na ng comfort zone. Okay ka naman kahit wala kang cheque dito eh. Okay ka naman kahit di ka chumicheke, di ba? Bakit? May kinakain ka eh, may nagpapalamon sa'yo eh. Di ba? So, okay lang yun. Kahit kumita ka o hindi ka kumita sa business natin. May nagsusubo ng pagkain sa'yo eh. May nagbabayad ng kuryente eh. May nagbabayad ng bahay. Pero subukan mo na wala kang ibang sasandalan. Mapipilitan ka mag-grow. Tama? Does it make sense? Sana tamaan ka. Sana tamaan ka talaga sa sinasabi ko. Kasi walang ibang magsasabi sa'yo neto kundi kami. Hindi ka sasabihan ng boss mo neto. Siyempre, pag boss mo, laging good job lang, do? So, kahit di ka naman nag-grow, kahit paulit-ulit lang yung nangyayari sa trabaho mo. Nangyayari ba yun? Di ba yung trabaho mo parang paulit-ulit lang? Parang kung ano yung sweldo mo last year, yung pa rin yung sweldo mo ngayon. Oh. Hindi ka naman sasabihin ng boss mo nga. Kaya nga, sana tamaan ka dito na umalis ka dyan sa comfort zone mo. Yung sweldo mo, kung nagtatrabaho ka man, okay yan. Di ba? Pero wag mong gawing komportable yung sarili mo sa hindi naman talaga komportable. So kapag na pinipilit mong tinutulak mo yung sarili mo na ma-achieve yung goal mo, talagang tinutodo mo, yun, lalabas ka talaga sa comfort zone. Dating hindi ka kumakausap, ngayon kakausap ka na. Dating mahihain ka, ngayon kailangan lalakas na loob mo. Dating ha, maaga ka matulog, ngayon napupuyat ka na. At kung ano-ano pa. Diba? So, and of course, yun nga, madidevelop yung new skills sa'yo kapag ina-achieve mo yung goal mo. Kasi to develop that, to hit that goal, kailangan mo ng skills di ba? So meron tayong 5 basic skills na ginagawa sa business natin. Yung prospecting, yung inviting, yung presenting the business, closing the deal, tsaka yung pagfa-follow up. So, kung kung lahat ng to hindi ka marunong, okay lang yun. Ang hindi okay, yung hindi ka na marunong, tapos hindi mo naman naaralin. Naintindihan nyo? Kasi wala namang pinanganak na marunong mag-invite agad eh. Paglabas mo ba sa puwerta ng nanay mo, nagpe-present ka na ng one left, one right, 1-5, 1-5? Hindi naman di ba? Wala namang may alam na ito eh.
Wala namang may alam na ito. Kahit ako, pag nung bagong sali ako, hindi ko naman alam yung business natin. Pero, na-develop. Yun yung pinakamalaga. Nandun yung willingness mo na aralin. Malinaw? Di ba? Yung reigning top 1 nga natin, pagsali niya, sabi niya, nako, sino papasaling ko dyan? 7 lang FB friends ko. Hindi nga siya nagpe-Facebook. Pero ngayon, ilang buwan na siyang top 1. Oh, di ba? Naiintindihan niyo yung punto. Kapag inaral mo yung negosyo, madidevelop mo rin yung skills. Ganun siya. Si partner Ken, mayayain daw dati. Pagka nakausap mo siya ngayon, hindi ka na maniniwalang mayayain siya. Kung sino-sino pa, di ba? Si Coach Roland, Bulul Utal. Ngayon, pag narinig mo, grabe magaling magsalita. So, lahat ng bagay na pag-aaralan, pag inihit mo yung goal. Pero, ito yung pero. Pero, pag hindi mo inihit yung goal, hinayaan mong goal mo maging goal lang, kakalawangin ka. Ah, kakalawangin ka. Magmumukha kang ewan. Magmumukha kang walang alam. Kaya kailangan talagang tinutodo natin i-hit yung goal. Okay ba tayo doon? Malinaw? So that's the first reason na personal growth. So tama, di ba? Tama si partner Roel. Walang mangyayari kung hindi mo i-hit yung goal mo. You will be the uh, same old you. Ang tandaan nyo, pagka walang growth, may tanong ako sa inyo. Pag ang isang bagay hindi na lumalago, anong ibig sabihin? Dalawa lang ibig sabihin yan. It's either na stagnant ka na, okay? It's either na stagnant ka na, or worst, nabubulok ka na. Ulitin ko pag ang isang tao ay hindi na lumalago, dalawa lang ang ibig sabihin. Na stagnant ka na, or nabubulok ka na. Kaya, anong uunahin mo, ipapriority mo, di hit mo yung goals mo para hindi ka mabulok o hindi ka ma-stagnant. Malinaw po mga kapatid? Are you learning? Okay. Sabi dito sa quote na to, a great accomplishment shouldn't be the end of the road, just the starting point for the next leap forward. So pag nakakahit tayo ng goal, nagkakaroon po tayo ng sense of accomplishment. And that sense of accomplishment gives us a feeling of pride and satisfaction. Ano nangyayari? Nare-reinforce tayo ng positive mindset and we are encouraged further success. So, anong ibig sabihin nito? Pag nagkakaroon ka ng sense of accomplishment, mga kapatid, dahil nga nai-hit mo yung goal mo. Tandaan nyo ang pinag-uusapan natin hindi setting goals Ang pinag-uusapan natin yung nai-hit mo yung goal mo. Ibig sabihin, nag-hit ka na, mag-invite ka ng 3, tinamaan mo. Nag-hit ka na, magpapapain ka, tinamaan mo. Yun yung ibig ko sabihin. So, every time na nai-hit mo yung goal mo, nagkakaroon ng avalanche effect. Ano yung avalanche effect? Alam niyo po yung avalanche? Yung maliit na bola ng niebe o ng snow, pinagulong, tapos ano nangyayari? Habang nagkakaroon ng snowball effect, hanggang eventually magkakaroon na ng avalanche. So, palaki ng palaki ng palaki yung bola ng snow. Okay. So, nakahit ka ngayon ng goal. Nahit mo Eagles Club or nahit mo Diamanten. Alam mo na kayang-kaya mong tamaan yung Blue Diamond, na-excite ka. So, itong sense of accomplishment, mga kapatid, ito yung tutulong sa'yo hanggang sa makarating ka dun sa mga bigger goals mo. Parang ganito. Naalala mo nung high school ka, yung X plus Y na pag-a-add mo. 'Di ba? Yung mga letra ng mga 2x plus 4y plus over z, mga ganyan-ganyan. Nako-compute natin yan kahit papaano nung high school tayo, 'di ba? Kahit di natin naiintindihan. Pero bakit tayo dumating sa punto na ganun? Kasi nung bata tayo, pinakain tayo ng 1 plus 1. 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4. Hanggang sa naging 1 times 1, 2 times 2, naging multiplication na, naging division na. Hanggang sa naging geometric expression na o mga algebraic expression na yung kinocompute natin. Naiintindihan yung punto. Hanggang sa buhay na ni Rizal, pinag-aaralan na natin. Di ba?
So kung ano-ano nang pinag-aralan natin eh. Pati no limit hunger, binasa na natin. Pero saan nagsimula yun? Sa mga maliliit. So, what I'm trying to say is, kapag kayo mga goals natin, maliit man yan o malaki na, tinatamaan natin, nagkakaroon tayo ng sense of accomplishment. And yung sense of accomplishment natin na yun, nagiging encouragement natin yun para mag-move forward pa to further success. Sa mas marami pang success. Malinaw po? Nakukuha niyo yung punto. Pero kung ikaw ay walang sense of accomplishment dahil hindi ka nag-set ng goal, pangalawa hindi mo naman tinatamaan kung nag-set ka man, ano nangyayari? Ang nangyayari, nadi-discourage ka. Kaya nga maraming tao mabilis sila nagkukwit eh. Kasi wala silang tinatamaang goal nila. So ayaw natin nun. 'Di ba? Maraming tao tinatakasan nila yung pangarap nila. Bakit? Eh kasi nga wala nga silang nai-hit na goal nila. So, wag kang papayag. Ulitin ko, wag kang papayag na hindi mo tatamaan yung goal mo. Kasi ulitin ko, nakakatulong sa iyo 'yan. Nakakatulong sa iyo 'yan. The moment na tinatamaan mo yung goal mo, natutulungan ka niyan. Paano ka natutulungan? Natutulak ka to hit more goal. Natutulak ka. Sense of accomplishment. Nagkakaroon ka ngayon ng kumpiyansa. Nagkakaroon ng positive mindset. Paano positive mindset? Nagkakaroon ka ng kaya ko pala. Alam mo yan? Yung kaya ko pala mindset. Sino dito naka 15 accounts na? Naalala mo nung bagong sali ka, tapos pinresent sa iyo yung multiple accounts. Nung one account ka pa lang. Di ba parang sobrang labo? Sobrang labo sa utak mo. Paano mangyayari magpi-15 accounts ka? Parang sobrang imposible. Di ba parang saan ako kukuha ng pera? Paano ko tatamaan yan? Pero look at you now. Naka 15 accounts ka na. Or yung iba sa inyo naka 10 accounts na. Di ba parang dati imposible lang yon? Oh, ano nangyari? Nagkaroon ka ngayon ng positive mindset. Kaya ko pala. Kaya nga tulak mo yung sarili mo. Kung ikaw hindi ka pa naka 15 accounts ngayon, tulak mo sarili mo. Subukan mo bukas magdagdag ng isa. Gawan mo ng paraan bukas, like tomorrow. Subukan mong gumawa ng paraan bukas. Yun lang yung goal mo. Tapos pagka tinamaan mo yun, nagkaroon ka ng sense of accomplishment doon, magugulat ka, kaya ko pala. Di ba? Magkakaroon ka ng kumpiyansa ngayon, uy, kaya ko pala magpa-pay-in, kaya ko pala. Magkakaroon ka ngayon ng understanding na ganun. Doon lang yun magsisimula lahat. Kailangan mong tamaan talaga yung goal mo. Nagkakaintindihan po? So, pagka hinahayaan mo lang yung goal mo maging goal, hindi mo inihit, walang mangyayari sa'yo doon. Alam mo magkakaroon ka, hindi sense of accomplishment. Magkakaroon ka ngayon ng pakiramdam na feeling of failure. Parang wala naman nangyayari. Nag-fail ako. Pero ang totoo nun, kung bakit walang nangyari, kasi nga, hindi mo naman hinit. Sinet mo lang. Naiintindihan niyo po? Sinet nyo lang, hindi nyo naman hinit. So, sabi dito, measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement. So if you cannot measure something, you cannot understand it. If you cannot understand it, you cannot control it. If you cannot control it, you cannot improve it. So sa madaling sabi, yung mga goals natin mga kapatid, pag tinatamaan natin yan, nagkakaroon tayo ng progress measurement. Nasusukat natin yung progress natin. Kaya ulitin ko ang pinag-uusapan po natin ay pag-hit ng goal. Okay? Pag-hit ng goal ang pinag-uusapan, hindi pag-set. Magkaiba yung goal setting. Ito, hinihit na natin. Kumbaga, Ruby, goal ko ngayong buwan. Talagang tinutulak mo yung sarili mo na mag-Ruby ka. O, ano ngayon mangyayari? Pag naging Ruby ka na, naging Emerald ka na, naging Diamond ka na, tapos nag-Diamanten ka, nag-Blue Diamond ka, makikita mo ngayon yung progress mo. Uy, malayo-layo na rin pala yung narating ko. Uy, meron na palang nangyari. Ay, meron na pala akong mga nakuwang awards. Di ba?
So nagkakaroon ngayon ng measurement. So anything na hindi mo na measure, sabi nga 'di ba kanina doon sa quote na binasa natin, anything na hindi mo na measure, hindi mo mai improve. Kaya binibilang po natin 'yan. Kaya nga natin minomonitor 'yan eh. O ano, kamusta? Nasaan ka na? Target natin 10 pairs. Ilang pairs ka na? So iba sumagot 7, 8, 'di ba? Kaya po natin sinusukat 'yan. At kung bakit natin hinihinit 'yan, for us to measure yung progress natin. Kaya nga nagtataka ako dun sa iba eh. Sasabihin nila, di ba, diamante na sila. Sumali ako dyan sa business na yan, hindi naman ako kumita. Ano nangyari nung nag-diamanten ka? Hindi ka ba kumita nun? Di ba? Anong tawag mo dun sa pera na yun? Hindi pera. Hindi kita yun. You see? Baka ang ibig mo sabihin, ang liit lang ng kinita ko dyan. O ba't maliit yung kinita mo? Eh kasi nga, hindi mo naman tinulak yung susunod na goal. Kasi, ito, gusto nyo diretsahan, sa mga taong magsasabi na hindi sila kumita sa business, kung nakakarinig kayo ng mga ganun sa labas, isa lang ibig sabihin nun, nag-quit sila nang wala naman sa tamang oras para masabi nilang kumita sila. Diba? Umpisa pa lang ayawan na. So, paano mo ma-measure yung progress? Wala naman silang tinamaan. Diba? Paano mo malalaman na nag-progress sila? Wala naman silang tinamaan na goal. Tsaka mo sabihin sa akin, hindi ka kumita pag ginawa mo na lahat para tamaan yung goal natin. Doesn't make sense? Nagigets nyo? Diba? Sino yung mga nagsasabing mahirap ang school? Yung mga bulakbol, 'di ba? Sino yung nagsasabing mahirap mag-aral? Yung mga bulakbol nung nag-aaral. Sino yung mga nag-enjoy mag-aral? Yung mga achievers. Tama ba? 'Di ba? Sino yung mga nagrereklamo ang hirap mag-aral? Yung mga bulakbol, yung mga nagkakating classes, yung mga nagiinom, mga nagbabarkada. Sila yung nagrereklamo mahirap mag-aral. Pero yung mga estudyanteng seryoso sa pag-aaral, hindi nagrereklamo yun. So, gano'n din sa business natin. Sino yung nagre-reklamong hindi kumita? Yung mga tamad. Yung mga walang ginagawa para sa business nila. Yung mga hindi nag invite yun yung hindi kumita. Pero kung sino pa yung mga pagod, sino yung mga nagsakripisyo, sino yung mga hataw na kumikita ng malaki, hindi mo maririnigan ng reklamo yun. Naiintindihan niyo po yung punto? Bakit? Eh kasi nga nagsisipag sila. So, again, ulitin ko, no? Yung bagay na to na tinatarget mo, dapat tamaan mo yan. Kasi yan yung sukatan mo kung meron bang nangyayari o wala. Naalala niyo yung sinabi ni Coach Norman, sabi niya, every month mag-hit ka lang ng award. Bakit daw? Kasi every month, pag nakakatama ka ng award, meron kang progress sa business mo. Yun ang ibig sabihin ng progress measurement. Halimbawa, ngayong buwan, kumita ka 100,000. O from 0 to 100,000, nag-progress ka. Susunod niya, magiging Millionaires Club ka na. Susunod, after ng unang milyon mo, magiging 2 milyon na, magiging 3 milyon na. Naintindihan niyo po yung punto nun. So, progress measurement. Okay? So, goals, no? Goals provide clear benchmarks that allow you to measure progress, helping you stay focused and motivated on your journey. So, bagong sali ka. O, sa lahat ng bagong sali, makinig. Lahat ng bagong sali, lahat ng bago. Tatlo lang yung award na kukunin mo na panggigigilan mo maigi ngayong buwan. Okay? Makinig kayo maigi ha. Tatlo lang. Una, Diamond Award. Diamond Award. Ibig sabihin that mag 15 accounts ka. Kung tapos ka na dyan, number 2, Diamanten. And number 3, Best Director. Yang tatlo lang na yan pag bagong sali ka. Yang tatlong award lang na yan ang tatargetin mo, panggigigilan mo sa kada araw na lumilipas sa buhay mo. Focus mo yung sarili mo dyan sa tatlong award na yan. Diamond Award, Diamanten Award,
Tapos, Best Director Award. Okay. Pag tinamaan mo na yan, wala ka ng ibang panggigigilan kundi umakyat ng ladder buwan-buwan. Kung ngayong buwan, diamanten ka, sa second month, dapat blue diamond ka. Sa third month, dapat red diamond ka. And sa fourth month, dapat black diamond ka. Pansinin nyo, derechahan. Maraming red diamond na stuck sila sa pagiging red diamond. Bakit? Hindi na nila pinanggigilan yung pagiging black diamond. Wala na. Parang hindi na nila tina-target. Hindi na nila hinihit. Kaya nga, di ba? Yun nga yung topic. Marami ring bagong sali, hindi nakatawid ng diamanten. Bakit? Hindi nga nila kasi pinanggigigilan. Hindi nila hinihit. Nananatiling goal ang mga goal, nananatiling pangarap ang mga pangarap. Ang goal natin ganito, ang target natin ganito, ang pangarap ay maging realidad. Yun yung gusto natin. Ang pangarap ay maging realidad. Ang dating mga nasa isip, ang dating panaginip, ngayon nasa harap mo na. Yun yung gusto natin mangyari. Kaya kung bago ka, mag-diamanten ka kagad. Kung matagal ka na, akyatin mo yung Black Diamond. Kung Black Diamond ka na, hello, mag-Millionaires Club ka na. Ano pang inaantay mo? Pasko? Maglapit na yung Pasko. Pasko na. Sinta ko. Nahanap-hanap kita. Di ba? Di ba? Yung iba, hindi nakafocus sa goal nila. Kaya kung ano nang pinagagawa sa buhay. Pero kung may goal ka, tapos tinatarget mo yung goal mo na yon, ang focus mo, hindi ka malilito. Para kang kabayong nakatapahoho. Alam niyo yung kabayong nakatapahoho? Yayain ka ng tropa, pare, inom tayo. Hindi ka sasama, bakit? May goal ka eh. Yayain ka ng ano, tara, date tayo. Tsaka na yan, date na yan. Date pa, wala nang makain. Hataw muna. Di ba? Tsaka na yung gala-gala. Tsaka na yung ano. So, naiintindihan niyo yung punto, nakaganon ka, nakasuot ka ng tapaw. Hmm. Ganyan. So, yun yung nangyayari kapag ka tinatarget at tinatrabaho mo yung goals mo. Pero kung goal lang yan, tapos nananatiling goal lang, wala ka namang action na ginagawa, di okay lang. Pabanjing-banjing lang. Pasipol-sipol ka pa. Wala ka, wala naman nangyayari sa business mo. Oh, sino ring kawawa sa bandang dulo? Di ikaw din. Tama ba? Tama. Diba? Oh. Oh, eto sabi ni Jesus Christ. Sabi ni Lord. Sabi niya, ask and it will be given. Search and you will find. Knock and the door will be open for you. Ano ibig sabihin niyan? Yung goal natin, nagkakaroon tayo ng improved focus and clarity. Ang mga nga ng sinasabi ko kanina, and pursuing, or defining or setting and hitting goals helps clarify your vision and purpose, guiding your efforts in a specific direction rather than scattering your energy. Kung bakit maraming tao, kung ano-anong pinaggagawa nila sa buhay nila, na hindi mo maintindihan kung ano ba talagang gusto nila, kasi yun nga yung totoo, hindi rin nila alam kung ano yung gusto nila, anong priority nila. Tandaan nyo to mga kapatid, ang batang nag-hit na maging honor student, ang activity niyan sa buhay ay tungkol sa pag-aaral. Kasi may goal siya. Iba mag-aral ang may target na grades sa mga estudyanteng makapasa lang. Ganon din sa business natin. Iba mag-isip ang mga taong may goal at pangarap kesa sa mga taong wala. So, 'di ba? Anong sabi ni Lord kanina? Ask and it shall be given to you. Ang tanong, anong inihingi mo sa Panginoon? Baka mismo si Lord nalilito sa'yo. Sabi mo gusto mong yumaman. Tapos bukas, ayaw mo na pala. Ibibigay na sana sa'yo, ay biglang ayaw mo na. Naiintindihan nyo? So, kailangan,
yung focus natin hindi nawawala. Huwag kayong magpapadistract. Maraming distraction kasi pag ginagawa mo yung business eh. Pero pagka hinihit mo yung goal mo, hindi ka madidistract. So ano yung mga sample ng distraction? Meron ba kayong mga naiisip? Saan kayo nadidistract? So unang-una dyan, mga problema sa buhay, di ba? Pag may dumating na problema sa buhay mo, nakaka-distract yun. Sabi ni Roland, uyab daw uyab. Alam niyo uyab? Alam niyo uyab? Kung ano yung uyab? Distraction ba yung uyab o inspirasyon? Kanang love life ba? So, yung sabi ni Coach Dino, lintik na pang-ibig. Ano bang priority mo? 'Di ba? Yumaman o magkaroon ng love life? Pwede namang sabay yan, pero magpayaman ka muna, 'di ba? Marami daw marites sa tabi-tabi. Sabi ni Donita, may mga negative sa pali-paligid natin, distraction din yan. Pero pagka nakakang goal, pagka meron kang goal, 'di ba? Hindi ka madidistract, hindi ka susway o hindi ka mawawariwat. 'Di ba? Kahit anong siging masabihin pa ng mga tao sa paligid mo, alam mo kung ano yung target mo, alam mo kung ano yung goal mo, hindi ka mahihila ng mga nangihila sa'yo pababa. Hindi ka negative ng mga negative sa paligid mo. Bakit? Alam mo kung ano yung ginagawa mo. Alam mo kung saan papunta to. Tama? May isang manok, kung may kukwento ko sa inyo, may isang manok, naglalakad yung manok sa may kalye. Nakita siya nung aso. Pangalan ng aso si Whitey. Nakita siya ni Whitey. Sabi ni Whitey, uy manok, hinabol niya ngayon. Taol siya ng taol, hinabol niya. Yung manok, siyempre, hinahabol ng aso, tumakbo. Takbo-takbo yung manok. Tapos napadaan sila sa mga iba't ibang kanto. Sa kada kanto, merong mga asong sumasama, nakikitakbo rin. Naranasan nyo na yun? Isa lang yung umahabol sa yung aso, tapos biglang dumami. Kasi nakihabol yung iba. So naranasan ko yan nung bata ako eh, diba? Nagbabike ako, biglang ang dami ng umahabol sa akin. So ganun yung nangyari. So si Whitey, tumatakbo siya, hinahabol niya yung manok. Tapos, di ang dami ng manok, ang dami ng aso na humahabol. Pagdating sa nakakasampung kanto na sila, yung mga aso dun sa likod, nag-uusap habang tumatakbo. Hinihingal na sila eh. Sabi niya, pare, ba't ba tayo tumatakbo? Sabi nung isang aso, ba malay ko, tumatakbo lang din sila eh. Sabi niya, pare, tigilan natin tong pagtakbo natin, pagod na ako. Sabi niya, oh, sige, tigil na tayo. So, anong nangyari? Yung mga aso dun sa bandang dulo, nagsipaghintuan din tumakbo. Pero, sino yung tuloy-tuloy na tumatakbo? Sa tingin nyo? Si Whitey. Kasi si Whitey yung nakakaalam, ba't sila tumatakbo? Dahil may manok na hinahabol. So, naiintindihan niyo yung punto? Pag nakafocus ka, alam mo yung tinatakbo mo, hindi ka madadala ng ibang tao. Hindi ka manenegative ng iba. Nakukuha. So, trabahuin natin yung goal natin. Huwag niyo nang pinagpapansin yung mga negative sa paligid o yung mga distraction sa paligid. May manliligaw sa'yo. Sabi mo, magpayaman ka muna. Nagpapayaman pa ako eh. Sa mga single dito. O kung may asawa ka naman, sama mo yung asawa mo para dalawa kayong tumatarget ng pangarap. 'Di ba? Kung yung nanliligaw sa'yo walang pangarap, ano ipapakain sa'yo niyan? Hotdog na naman. 'Di ba? Naiintindihan nyo? Pagka yung asawa mo negative, kausapin mo lang. Siyempre, asawa mo na yun eh. Yeah. Pero kung jowa-jowa o manliligaw pa lang, nako, huwag mo sagutin. Walang pangarap, di ba? Anong gagawin mo dyan? Ayos ba tayo doon? Okay. So, sunod, nakalagay dito. There is real magic in enthusiasm. Diba? Pagka-excited ka, talagang nakakahawa yung excitement eh, di ba? It spells the difference between mediocrity and accomplishment. So yung enthusiasm, ang ibig sabihin nito, makinig kayo ha, ibig sabihin nito, lagi kang excited. Lagi ka excited. So, pag lagi ka daw excited, yun daw yung nagdi-differentiate o naghihiwalay between pwede na yan, yung mediocrity, and yung totoong nag-a-accomplish ka. So, maraming tao,
Kausap mo pa lang, problema na kaagad yung itsura ng mukha. May kilala kayong taong brown out. Alam niyo, yun yung tawag ko doon, yung taong brown out. Yung pag nakita mo yung mukha niya, malulungkot ka na rin. Bakit? Alam mo, problema na naman yung tumatakbo sa isip eh. Sabihin nyo nga T, T-E-A, T-E-A, T. Dali, sabihin mo dyan sa sarili mo ngayon, T. Ano ibig sabihin ng T? Hindi po tsaa, no? Ang ibig sabihin ng T, thoughts, yung letter E, emotions, yung letter A, actions. So, thoughts, emotions, actions. T, thoughts, emotions, and actions. Ba't ka nalulungkot? Oh, diretsahan, ba't ka nalulungkot? Sira ka pala eh, nag-iisip ka ng malungkot eh. Malamang malulungkot ka. May sakit ka pag nalulungkot ka nang wala ka namang iniisip na malungkot. Ha? Di ba? Magpa-check up ka na sa psychiatrist nun. Baka may depression ka. Pero yung nalulungkot ka kasi nag-iisip ka ng mga nakakalungkot, nag-iisip ka ng problema, normal na malungkot ka. Kaya ngayon, bagsak yung tuka mo, yung actions mo, bagsak. Pag nagpapasali ka, sali ka na. Parang awa mo na, wala na kaming pambigas. Di ba? Malungkot. Malungkot yung ano mo, yung emosyon mo. Yung action mo, malungkot din. So, anong gagawin mo? Anong gagawin mo para maging positive ka? Gusto niyo ba maging positive always? Oh, sabi dito, increased motivation pag nag-hit ka ng award. Kailangan, ninihit mo yung award. Tina-target mo. Ang taong gumagalaw, walang panahon yan para malungkot. When you have action, when you are in motion, you will have the right emotion. Ha? When you are in motion, ibig sabihin gumagalaw ka, you will have the right emotion. Ang mga nagko-quit sa business, yan yung mga ilang araw na nagkukulong sa kwarto. Ang mga sumusuko sa buhay, yan yung mga ilang araw nang nagmumukmok. Yung mga nagiging broken hearted, yan yung mga nakasaksak na nga. Inikot-ikot pa. Aray ko, bes. Nalulungkot ka na nga, tapos makikinig ka pa ng malungkot na nakanta, tapos makikipag-usap ka pa sa malungkot na tao rin. Ay, ano na nang mangyari sa'yo? Nagkaroon na kayo ng PT party. Alam niyo yung PT party? PT party. PT party. Alam niyo yung PT? Yung self-PT? Yung malungkot na siya. Wala nang ano na. Ay, nangyayari sa buhay ko. Ay, lagi na naman nare-reject. Lagi na naman i-invite. Invite ko. Yan. So, yung mga taong ganun, pag nakakwentuhan ng iba yun, magkakaroon ng PT party. Nagkita sila sa office, halimbawa, o eh, magka-chat sila. Di ba? Magka-chat sila. Sabi, partner, na-reject ako. Sabi nung kausap niya, ako rin, partner eh. Na-reject din ako. Sabi ngayon nung pangatlong kausap nila, oh, na-reject kayong dalawa? Ako rin eh. Para sa atin pa kaya tong business? Sabi nung isa, hindi ko nga rin alam. Sabi naman nung isa, kung mag-quit na kaya tayo? Sabi nila, tama ka friend, mag-quit na tayo. Ayun, nagsama-sama ang mga palpak at mga... So, iiwas kayo sa ganun. Pero pansinin mo, pag yung tao nag-hit ng award, tandaan nyo yung topic natin, pag-hit ng goal, pag-hit ng award. Pag ang tao nag-hit ng award, tapos tinatrabaho niya talaga, walang panahon yun para mag-PT party. Ay nako, mga negative kayo dyan. Move forward ako. Ay nako, bala kayo dyan. Mga ayaw nyo, mga ano kayo dyan. Mga kung ano-anong pinag-uusapan yung kanegatibuhan. Basta ako, focus ako sa goal ko. Nagigets nyo? Hindi ka madadala ng PT party. Meron kang increased motivation. Kahit nga hindi mo tinatamaan yung goal mo eh. Mataas yung motivation mo kapag ka hina, hina, hinahapit mo yung sarili mo. Natamaan yon. Iba yung pakiramdam eh. Yung meron kang hinahabol.
Nakuha niyo po yung punto kesa sa wala nangyayari sa'yo. So, kailangan ganun. Meron tayong hinahabol. Ang saya kaya. Di ba? Ang saya pagka may paying ka. Iba yung pakiramdam pag may pay-in eh. Alam mo yung mga ngiti na, alam mo yung pag may pay-in yung ngiti, nangingilid. Alam mo yung gano'n pag nagkatingin na kayo sa mata, mga ganun yung mukha eh. Di ba? Ang saya-saya pagka may pay-in ka. Iba yung pakiramdam. Pag wala kang pay-in, yung motivation mo nawawala eh. Pero pag may paying ka, kahit walang nagmo-motivate sa'yo, motivated ka eh. Tama mali. Di ba? Kahit walang nagmo-motivate sa'yo, motivated ka pag may paying ka. Iba yung pakiramdam. Yung iba, sumasayaw-sayaw pa sa tuwa eh. Yes! Mintor! Nakumpein, Mintor! So happy! Pero pag walang pay-in, Mentor! Tulong! Kaya nga i-hate niyo yung mga pinapatarget sa inyo ng mga coach ninyo sa kanila mentor. Ganun yun. O achieving small incremental goals can build momentum. Pag nakapagpa-pay ka ng isa, yes, tatlo na lang, makakaapat na ako. Pag nakadalawa ka na pay in, yes, dalawa na lang, makakaapat na ako. Hanggang sa eventually, makakaapat ka talaga, makakalima ka, magiging best director ka. Nakuha niyo yun? Yun yung nakaka-excite na part, yung makauna ka. Yung kasi yun eh, yung gusto mo nang makapagpa-pay-in. Alam mo yun? Tagal ko nang walang pay. Kailangan may pay-in ako ngayon. Tapos nakapagpa-pay-in ka, manggigigil ka nun. Sunod-sunod yung magiging direct mo. Sunod-sunod yung magiging pay-in mo. Dadami bigla yung pay-in mo. Tapos, ang malupit na part, hindi mo na namamalayan, padami ng padami ng padami yung pay-in mo. Bakit? Kasi naka-momentum na eh. Alam niyo yung, ganito siya, para mas maintindihan nyo. Sino sa inyo nakaranas na magtulak ng kotse? Kasi yung tatay ko dati may owner yun eh. So pag yun tumitirik, sa akin pinapakadyot yun. So ako tutulak noon. Yung tatay ko siyempre nasa manibela at saka nasa cambio. So tutulak ko yun. Pag naranasan nyo na magtulak ng tumirik na kotse, maintindihan nyo itong sasabihin ko. Ang pinakamahirap ay yung unang tulak. Ang bigat nun eh. Pagtulak mo, pero pag gumulong na yun, kahit konti, umandar ng bahagya yun. Nararamdaman mo yun, parang ang gaan na. Parang ka na si Superman kung tumulak. Bilis na. Naiintindihan nyo? Nai-imagine yung sinasabi ko? So, ang pinakamahirap na parte, pag nag-hit ka ng goal, ay yung unang tulak. Yung unang direct, yung unang diamanten, yung unang rehead, yung unang, lahat ng una yun yung pinakamahirap. Yun yung pinakamagigil. Lalo na kung galing ka sa matagal na pagkakahimlay. Marami sa inyo yung matagal lang walang direct. Parang pakiramdam mo, kinalawang ka na. Anong gagawin ko dito? Tagal ko na walang direct. Dati, ano ako, best director award ako. Ngayon, wala ako na direct. Alam mo yung ganun pakiramdam? Yan yung tinatawag na unang tulak. Tulak mo yung kotse, yung tulak mo yung pinakamahirap yun. Pero pagka gumulong na yun, minsan nga may iwan ka pa, halos madapa-dapa ka pa eh. Bakit? Bilis na umandar ng kotse dahil tinulak mo. Naintindihan niyo yung punto? So, yun yung gusto natin mangyari kapag ka nag-hit tayo ng award. Meron tayong momentum or increased yung motivation natin. Pangalawa, accountability breeds response ability. So, pag meron kang goal, nagkakaroon ka ng accountability sa sarili mo at nagkakaroon ka ng accountability sa coach mo. Kaya hindi ko malaman kung saan nanggagaling ang sama ng loob ng mga tao every time na pinupush sila o pinipressure sila ng mga coach nila or ng mga mentors nila. Hindi ko magets yun. Hindi ba dapat mapagpasalamat ka dahil merong nagmo-monitor sa'yo at merong tumutulak sa'yo? I will not forget si Tita Marilyn nung umuwi siya dito sa Pilipinas. This is the first thing she said about her upline. Sabi niya, Mentor, I am really blessed kay Coach Jules kasi lagi niya kaming nire-remind sa goals namin.
So makikita niyo yung response ng puso ng tao every time na nire-remind siya, mapagpasalamat siya. No wonder kung kikita ng malaki si Tita Marilyn sa business na ginagawa natin. Kasi tama yung response ng puso niya eh. Na thank you kasi minomonitor mo ko. Thank you kasi pinupush mo akong tamaan ko yung goal. Thank you kasi iniisip mo ko. 'Di ba? Yung iba, alam mo naman yung upline ko. Ito yung magkikita na lang kami. Lagi na lang kinakamusta yung rehead ko. Ito yung magkikita kami. Yung goal na goal, goal na lang. Diamante naman. Oh. Alam ko na yung una niya sasabihin, diamante na naman. 'Di ba? Anong gusto mo? Yung upline na may pakialam mo yung walang pakialam sa'yo? 'Di ba? Kasi kung gusto mong walang pakialamanan, umalis ka sa Diamonds. Kasi dito, may pakialam kami sa pangarap mo. Kung gusto mo nang pinapabayaan ka, sumali ka sa ibang kumpanya. Sumali ka dun sa ano, kung ano-anong kumpanya sa labas na pagkasali mo, bahala ka sa buhay mo. Tapos magre-reklamo ka. Sumali ako dyan. Wala namang pagsali ko. Wala namang ginawa sa akin. O ngayon na nandito may ginagawa at may pinapatarget sa'yo, masama rin loob mo. Eh ano ba talaga? Di ba? So, take that as an example. No? Take that as an example na right response ng upline mo. A right response sa upline mo or sa accountability partner mo. Sino ang accountable sa inyo? Di ba yung mga uplines nyo? Ikaw din, magiging accountable ka rin sa magiging downline mo. Anong gusto mo? Maging pabayang upline ka rin? Wala ka rin pakialam sa downline mo? O, wag ka na mag-invite kung papabayaan mo lang din naman pala. Pwede, diretsahan. Wag mo na lang i-invitein yung mga kaibigan mo kung pagsali nila, papabayaan mo lang din sila at wala ka lang din pakialam sa kanila. Makakasira ka lang sa business natin. Tama? So, sa Diamonds, mga kapatid, pamilya tayo eh. Isang malaking pamilya to. Pamilya tayo. So, may pakialam tayo sa mga pangarap ng bawat isa. So, kung nire-remind ka ng mentor mo, kung nire-remind ka ng coach mo, or ng upline mo, mga kapatid, maging mapagpasalamat ka. Ang swerte mo, meron kang upline na nagre-remind sa'yo. Hindi lahat merong ganyan. Nagkakaintindihan? So, again, yung accountability, yan yung nagbibigay sa atin ng setting and hitting goals holds you accountable for your actions, encouraging responsibility and ownership sa business mo. Ang malupit, hindi nga lang pang personal. Even yung coach mo at yung upline mo, accountable sa'yo. Ano ba sa Tagalog ang accountable? May pananagutan sa'yo. Naiintindihan niyo yan? Ibig sabihin, pag may maganda nangyari sa'yo, o may hindi, parang kumbaga, hindi mo na-hit yung goal mo, may pananagutan yung upline mo sa'yo. Kaya nga, importante yan na malinaw na meron tayong tina-target. So for example, kausap ko yung direct ko, o ito target natin dapat tamaan natin this month. Pag nangyari yon, sino ba tsumeke? Di ba yung direct ko? Siya yung kumita. Tama? Pangalan niya yung nakalagay sa cheque niya. Oh. Kaya kung magtatampo siya dahil pinapahit ko siya ng award, may mali sa pag-iisip niya. Bakit? Mas gusto niya ba na wala siyang award? Di ba? Ikaw, anong gusto mo? May award, wala? Ikaw, anong gusto mo? May award ka o wala kang award? Di ba? So kung gusto mo may award ka, be accountable. Maging accountable ka sa mga actions mo. Nagkakaintindihan po? Next, sabi dito, without goals and plans to reach them, you are like a ship that has set sail with no destination. Para kang barko na inaanod-anod sa laot ng walang destinasyon. Kaya importante na meron kang goal at may plano kang tamaan yung goal na yon. So, bakit?
Once na meron kang goal, mga kapatid, it creates opportunities. No? Pag inihit mo yung opportunities mo, ayan, no? Achieving goals often opens doors to new opportunities. Bakit? Bakit nag-open to into new opportunities? Kasi, pag tinatamaan mo yung goal mo, nagkakaresulta ka, hindi. Nagkakaresulta. Pag nagkakaresulta ka, maraming mga tao mako-curious, hindi. Marami. Mas madali ka ngayon makakapagpasali. Mas mabilis ka ngayong lalaki. Why? Kasi nga, may resulta ka. Hitting your goals, mga kapatid, creates opportunities. Sila na ang magtatanong sa'yo, paano ba yan? Ano yung ginagawa mo? Ang ganda na ng buhay mo, ah. Ibang-iba ka na. Ay, ganyan mga banat. Dati kang ulik ba? Ang puti mo na. O, dati. O kaya, dati kang hampas lupa ngayon. Hindi ka na ma-reach. O, ganyan yung mga banat sa'yo ng mga kaibigan mo. Paano ba yung ginagawa mo? Turuan mo naman ako. Sila na mismo yung magtatanong. Pero kapag ikaw ay walang hinihit na goal, wala kang tinatamaan, sila mismo, magdadalawang isip sila kung sasali sila sa'yo o hindi. Tama? Nakuha niyo po yung punto. Kaya dapat mag-hit ng goals. Oh, sabi dito ni Ayn Rand, kilala niyo po si Ayn Rand, isa sa mga magagaling na philosopher yan. Sabi niya, to say I love you, one must first know how to say I. Ibig sabihin, ang pag-ibig daw ay nagsisimula sa sarili, sa iyo, no? Yan ibig sabihin niya dyan. So anong kinalaman ng quote na yan? Sa susunod ko ipapakita. Ito po kasi, pag inihit natin yung goals natin, ang nangyayari, nagbo-boost po yung confidence and self-esteem natin. Tumataas yung paniniwala at tiwala sa sarili. Importante ba na may tiwala ka sa sarili mo? Importante ba na may kumpiyansa ka sa business na ginagawa mo? Oo naman, importante yun. 'Di ba? Maraming tao, walang ganun. Nahihirapan sila sa kumpiyansa. Pag tinanong mo, anong business mo? DVC. Ha? DVC. Kala mo, lamok eh. Anong business mo? DVC. Ha? DVC. Ano? DVC. Ano yun? DVC. Ano yung business mo? Basta DVC. Ah, ano yung DVC? DVC. Diba? Nahihiya sila. Diba? Anong company mo? Ano? Ha? Ano? Anong company? Ano? Ano mo? So, pero pag ikaw, ito, pagka may cheque ka, di ba? Ikaw nga ay nag-aanap sa negative pag may cheque ka eh. Pag wala kang cheque, tinataguan mo yung negative. Hindi ka nagpapakita sa negative. Tinataguan mo yun. Nasa mo yung mga negative na kailangan, hindi nila ako makita. Pero pag malaki cheque mo, pag marami kang pera, pagka marami kang pay-in, tapos ang dami mong mga awards, tapos nakabili ka na ng bagong kotse mo, ikaw yung naghahunting sa mga negative na kaibigan mo eh. Nasaan na yung mga negative na yan? Sana makita nila ako ngayon. Di ba? Ikaw yung naghahunting. Bakit? Nagkaroon ka ng kumpiyansa. Pero pag walang nangyayari sa business mo, hindi mo iniit yung award mo, malayo pa lang yung negative, nagtago ka na. Dapat di ako makita nito. Asa rin na naman ako nito ng power, payaman, di ba? Sa lugar namin sa Pasay dati ganyan eh. Makita pa lang ako, sumisigaw na sila, Glutaman! Para kay MC 1 milyon. Ah, hindi ko makakalimutan si Paulo. Kababata ko yun, si Paulo Ong. Tunog mayaman, di ba? Paulo Ong. Mahilig magyaya ng inuman yun. Eh, hindi na ako sumasama sa inuman. Hindi ako sumasama eh. Kasi nga, nagte-training ako, nag-uuno ako eh, di ba? Sabihin nun sa akin, oh. Para kay MC, pag nakatambay na sila doon sa may labas ng kalye. Para kay MC, 1 milyon! Pag yung mga kapitbahay, nagtitigilan eh. Pinapalakpakan nila ako eh. Dala ko mga sabon. Di ba? Pero nung nagkakotse ako, si Paolo ang unang sumali sa akin.
Nung araw na bumili ako ng kotse, yung unang-unang kotse ko, yung puti pa, kinabukasan lang, sumama sa akin si Paolo sa office. Sabi niya, paano ba yung ginagawa mo, hani? Pa nagkakotse ka na dyan sa sabon-sabon mo, ah. Sumali po yun, nag-7 account sa akin. So imagine mo yun, di ba? Ikaw ngayon yung nagkakaroon ng kumpiyansa pag nai-hit mo yung goal mo. Kaya nga daw, dati sinasabi, pangit uno. Pangit naman yung uno eh. Ngayon nila sabihin sa akin, pangit yung uno. Subukan nila sabihin yung pangit yung uno ngayon. Pag nagkita kami. Naiintindihan nyo? Di ba? O, ganun siya. Kaya importante mga kapatid na na-hit natin yung goal natin. Okay ba tayo doon? Are we learning? O, malapit na tayo matapos. Everything is impossible until it is done. Yung utak ng tao, pag imposible, kailangan mapatunayan mong posible para gawin niya ng paulit-ulit. Ulitin ko. Ang isang bagay, pag naging posible na sa utak ng tao, kaya nang gawin ng paulit-ulit. May, meron ako isang storya na naaalala eh. Merong isang um, swimming record, parang Olympic record, na sobrang tagal na na-break. Sobrang tagal bago na-break. Tapos, nung na-break na ng isang beses, kada Olympics na break na ng paulit-ulit. Tatry kong hanapin yung kwento na yun para i-send ko sa mga group chat natin. So, nabasa ko lang yung dati na parang for the past how many Olympics, hindi na break yung record. Pero nung may isang naka-break na, every Olympics, lagi na nababreak yung record. I don't know if it's running, parang sa running yata yan. So, nakukuha niyo po yung punto. Sa utak mo, imposible naman ako makapagpasali sa business eh. Pero pag nakaisa ka na, pag nakauna ka na, yan, magiging posible na sa'yo. So, ulitin ko, everything is impossible until it is done. Yung makapunta sa buwan, isipin nyo na lang maigi. Tao pupunta sa buwan. Posible, imposible. Di ba parang imposible? Pero may nakagawa. Nung may nakagawa, sumunod na ibang bansa. Marami nang nakapunta ng buwan. Kawan niyo yung punto. Ganun siya. So, ganun din sa buhay natin. Ganun din sa goals natin. So, kapag ka nai-hit mo, yung mga dating imposible, nagiging posible na. Magkakaroon ka ngayon ng financial and career benefits. Hitting your goals can lead to higher awards, incentives, recognitions, and overall business growth. Diba? Yung dating, parang ganito, naalala ko dati, yung kumita ng 100,000 per month, sobrang imposible sa utak ko yun. Paano ba yan? Paano ko gagawin yan? Ang hirap, pero goal ko, tinatrabaho ko. Nung tinamaan ko na yung 100,000, nasabi ko, ganun lang pala kadali. Ah, maintindihan nyo to. Tandaan nyo tong gabi na to. Pag sumeke ka na ng 100,000, marirealize mo, ganun lang pala kadali. Di ba? Pag nakasubo ka na ng travel abroad, ng bakasyon abroad, marirealize mo, uy, okay pala. Ang saya pala. Tapos magiging madali na. Magiging madali na. So, ulitin ko hitting your goals can lead to higher awards, incentives. Maratamaan mo pa yung mga incentives.
Isipin mo, saan ka nakakitang negosyo? Saan ka nakakitang negosyo? Kumita ka na, may reward ka pa. Kumita ka na, may reward ka pa. Uy, saan yun? Sa Diamonds lang yun, mga kapatid. Nakuha niyo po yung punto? Punto por punto. Oh. Achievers are always inspirations to the rest. Be an inspiration to others. Be an inspiration to others, mga kapatid. Kapag nagiging achiever ka, nagiging inspirasyon ka. Alam mo yung mga kwento na dating ganito, ngayon ganyan, dating mahirap, ngayon yumaman, dating nagko-commute, ngayon may sariling kotse, dating walang pera, ngayon puno na ang bulsa. Iyan yung mga kwentong masarap pakinggan. Dating empleyado, ngayon hawak na ang oras. Dating naglalakad, ngayon nagkasariling kotse na. Yan yung mga kwento na yan. So achieving our goals can inspire and motivate others around you, especially if you are part of a team or a leadership position. So sa mga uplines dito, ikaw yung unang gumawa ng mga bagay na pinapahit mo sa mga downlines mo. Gusto mo mag-diamanten yung downline mo, diamanten ka. Gusto mo mag-black diamond yung downline mo, dapat black diamond ka. Gusto mo maging Karachiber yung downline mo, maging Karachiber ka. So, sa'yo ang simula para maging inspirasyon ka sa mas maraming tao. Okay ba tayo doon? Di ba? So, those are the 10 reasons. Tama ba? Nakasampu na tayo. Those are the 10 reasons bakit mahalaga na ma-hit natin yung mga goals natin. Bakit importante na ma-hit natin yung mga goals natin. Ito yung pinaka-final reason. Ikaw yung magiging inspirasyon ng iba. In short, magiging asset ka ng negosyo natin. May inspire yung iba sa'yo eh. Di ba? Parang ako, ba't ba ako sumali? Eh nakita ko college dropout, naka-sports car eh. Eh ako magna cum laude eh. Bakit ako tumagal sa business? Eh nakita ko, yung mga kasabayan ko dating naglalakad ngayon, naka-supercars na rin. Bakit tumaas yung paniniwala ko sa business natin? Eh kasi yung mga dating walang-wala ngayon, nakakalula yung resulta. So yun yung gusto nating marinig na kwento patungkol sa mga diamante. Okay ba tayo doon? Retired but not tired. Mga ganyan. Now driving her first car. Ah, ganun mga headlines, di ba? Dating construction worker, nagpa-construct ng mansyon. Dating Jollibee crew, now a franchisee of Jollibee. Oh, ikaw na may-ari. I mean, ganun. Ang daming magagandang storya saan sa buhay mo. Ang daming mong magandang kwento. Karga mo ng resulta. And let the whole world hear your success story. Okay ba tayo doon? So we are now open for our question and answer. Maraming salamat sa pakikinig. Thank you so much, everybody. Back to you, Coach Jack. Yan, maraming maraming salamat, Mentor MC. Grabe, no? Bakit nga ba mahalaga na i-hit mo yung goals mo? So, ayan na, pinaliwanag maigi sa atin kung ano ba yung kahalagahan, ano ba yung napapala natin every time na nakakahit tayo ng awards. 'Di ba? Ano yung napapala natin every time na nakakahit tayo ng goals. And marami naman dito sa Zoom, sa 88 participants na to, marami dito naranasan ng makahit ng goals eh. Tama ba? Sige nga, comment nga tayo dyan sa ano natin, sa chat box natin, ano na yung award na nakuha mo na? Ano na yung award mo? Yan, si partner Liza, na-awardan siya ng Ruby.